Hindi ikaw yon, Mike. Kailangan ko hawakan ng chi mo. Huwag kang magulat. Alam kong bawal, pero ang sarap sa pakiramdam. Maligayang pagbabalik sa panibagong edisyon ng Behind the Boom. Ito na ang episode 2. At dahil sa maraming hiling, nandito na ang Shredder, kilala rin bilang tatay ko, si Joe, ang boss. Diretso simulan natin at talakayin ang kasaysayan ng Pepe's Towing Service at sagutin ang mga tanong nyo. Pare-pareho ang mga tanong sa bawat video, kaya simulan natin kasama si tatay. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano nagsimula at paano ka nasangkot? Ang tatay ko noong unang bahagi ng dekada, 70, ay may 1,900 at 64 na 1-ton pickup at masasabi nating isa siya sa mga orihinal na recycler ng LA kasama ng iba pa. Kinukuha nila ang water heater, kalan, ref at iba pang mabibigat na gamit. Nagbabayad sila ng $32 kada tonelad. Dinadala niya lahat ng gamit sa Adams at Long Beach. Nandun pa rin ang junkyard na yon, ang salvage yard na yon, at nagbabayad sila ng $32 kada tonelad. Kailangan niyang buhatin lahat ng gamit. Natutong magmaneho doon ang kapatid kong lalaki. 10 taon siya noon at tinitimbang kayo sa timbangan. Pagpasok mo, ibababa ang gamit. Tapos paglabas, tinitimbang ka ulit. Yung diferensya, imumultiply sa $32 kada tonelad. At ang kapatid kong si Manny, 10 taong gulang pa lang siya noon, halos hindi niya maapakan ng clutch at sumilip palabas. Gumagawa siya ng U-turn, nababangga ang mga bagay, tumatalbog-talbog, pero natutunan niyang magmaneho. 11 pa lang siya, marunong na siyang magmaneho ng pickup. Ako, ni minsan, hindi ko sinamahan si tatay sa ganon. Gayunpaman, napansin ni tatay na may mga nagdadala ng sasakyan doon, minsan umaandar pa kahit mausok o sira ang makina o hinihila papasok, gaya ng Cadillac, Coupe de Ville, Sedan de Villes at malalaking sasakyan. Ang Lincoln ay umaabot sa 6,000 pounds, 3 tonelada, 600 nagad. Mabilis lang ang $100 doon. Sabi ni tatay, ginagawa ko lahat ng ito para lang sa maliit na halagang yon. Kumuha siya ng tinatawag na tow bar, may kinakabit sa ball hitch. Noon, lahat ng sasakyan ay may bakal na bumper at kinakabit ito gamit ang clamp sa bumper. Pag hinigpitan mo ang butterfly knob, sumisikip ito at madali mo nang mahila ang sasakyan papasok. Nagsimula na siyang tumanggap ng mga sasakyan. Noon, kadalasan binibigay na lang ito ng mga tao at sinasabing alisin na lang sa ari-arya nila. Pero ngayon, tinatanggap na niya ang mga sasakyang kulang sa gulong o likurang bahagi, kaya kailangang iangat ang isang dulo ng sasakyan. Kaya ngayon, kailangan niyang kumuha ng maliit na tow truck at doon siya kumuha ng 74 na tow truck. Naalala ko pa ang plaka nito. Z13-728 iyon. May LAM unit sila sa taas. Dati, silang may LAM tow truck. Kakumpetensya nilang Homes pero mas kaunti ang units nila kumpara sa iba. Pagkatapos tawagan para sa mga kotse, tinawag na rin sila para sa catering truck, step van, bobtail at maliliit na traktora. Bumili siya ng 5-ton unit sa isang bird driver na dating United Autocraft. May electric winch siya na pinapagana ng malaking 24-volt diesel na baterya. Kaya nagsimula kaming gumawa ng light at medium na trabaho gamit yon. Tumagilid ang tow truck dahil may sumingit na sasakyan. Isa sa mga driver namin ay 40 taon na dito. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay binabayaran pa rin niya yung tow truck na yon. At nasingitan siya kaya tumagilid kami kasama yung tow truck. Kaya isa na lang yung luma naming tow truck. Ako at kapatid ko ay nagtrabaho sa Holland Backtow, ang kasalukuyang gusali ng negosyo namin mula 1,983 hanggang 1,987. At nagdown ng $4,000 ang kapatid ko para sa isang unit na nagkakahalaga ng $25,000 mula sa isang maayos na pagkakagawa kasama si Bucky doon. Nilagyan namin ng Vulcan Cradle Snatcher, yun ang orihinal na wheel lift. 25,000 lang ang halaga ng unit. Ang kapatid ko nagbigay ng $4,000 sa tatay ko, 700 mahigit ang hulog. Pagkatapos, nasunog ang tow truck sa harap ng bahay. Marami na kaming naranasan habang umaangat, hindi kalaban kundi mga pangyayari lang sa negosyo. Ang hotbox, jumper cable box at kaugnay na kahon ang sani ng short circuit kaya natakot ang unit. Doon kami nagpatuloy. Bumili kami. Nagsimula kaming bumili ng mga second hand na tow truck at iba pa. Pero siguro, baka pwede ko kayong hayaang magtanong. May iba pa ba kayong tanong? Kasi yan ang simula ng kumpanya. Doon kami nagsimula. Nagsimula ito sa pagbabasura ng mga microwave at ref na halos wala kang kikitain, hanggang sa pagbabasura ng mga sasakyan, hanggang sa pagbabasura ng mga sasakyan na wala ng gulong. Walang nagbago. 40 na lang ang sasakyan natin sa lote ngayon. At dati, 70 yun. Oo, medyo pagkatapos nun kasi nabanggit ko na nakuha natin yung tow truck nung 8 at 5. Kaya ang tatay ko, siya ang nagtatag ng Pepe's Towing noong Enero ng 70, siyam huling bahagi ng 70, 8, 70. Si Jose Acosta ang nagrehistro ng Pepe's Towing at nakuha ang unang endorsement mula sa Police Commissioner. Grabe, halos 50 taon na ang nakalipas.
Ilan na bang tow truck ang meron tayo sa kumpanya na yun? Kasi palagi tayong bumibili at nagbebenta ng mga trap. May iba-iba rin tayong binebenta. Sa totoo lang, magdadala tayo ng dealer natin na tapat sa tow industries. Sa palagay ko, nasa 100 tayo dagdag, bawas ng 10. Laging may 10% na diferensya, pero kadalasan, 10-0 ang average. Sinasabi kong 100, karaniwan kong nakikita sa insurance ay 102, minsan 99. Ikukwento ko ang nakakatawa. Nung nagsimula kami at may litrato ako, kinukromado pa namin ang bracket ng salamin sa upper denture namin. Isa kami sa mga naunang bumili ng cab-over, matagal bago ginamit ng FSP. At dati, binabayaran namin ang mga sign namin ng $450 para sa lettering. Grabe, ang laki ng halaga nun. Karaniwan, mga 100 hanggang $120 lang ang binabayad para sa 2 pulgadang lettering sa gilid. Yun lang ang nilalagay nila. Pangalan ng kumpanya, address, lungsod, telepono. Yun lang, 120. Kami, nagbabayad ng 450 para sa custom na 3 kulay na airbrush. Nagsimula rin kaming maglagay ng personalized na plaka tulad ng Pepto 1 sa kapatid ko, pati Pepto 2 at 3. Nung nakuha namin ang unang heavy namin, walot siyang Peterbilt na binili ko kay Wolf Whoops Towing, naging unit siyam yun. Tinanong ako ng kapatid ko, anong gagawin natin kung may unit 10? Sabi ko, gawin mong Pepto X. Sabi niya, paano kung may 11 units? Kaya ngayon, hindi ko na mailalagay ang Pepto 11. Kaya dun kami lumipat sa Pepes. At umabot kami hanggang Pepe 70 na sunod-sunod ang mga numero. Nang magsimula ang FSP at nagkaroon ng 22 truck rotation ang kapatid ko, yun ang pinaikot niya ng matagal. Mabilis naming nabenta ang mga truck at nagpasok ng bagong kagamitan. Nawala kami sa bilang at hindi na ilipat ang mga plaka, kaya naging magulo. Dati nagtanong kami ng kapatid ko, hindi tayo aabot ng 100 truck na yon, heto na tayo. Isa pa, lagi naming iniisip ang pagtakbo. Pangarap naming tumakbo mula tabing dagat hanggang Palm Springs. At halos nagawa namin yon, maliban lang sa huminto kami sa 405 mula sa LA area at dumiretso kami hanggang Okaypa Redlands. Tiningnan ng kapatid ko kung pwedeng palawakin hanggang Badlands, mga lupaing Romo sa silangan ng Yucapa, pero walang aktibidad doon. Pero nauwi rin kami sa Sampukaya, tumatakbo pa rin kami doon. Nasa listahan kami ng California Highway Patrol para sa 85 milya diretso mula West LA hanggang Redlands. Kaya kapag tinatanong ng mga tao kung paano namin nakuha lahat ng trabahong ito ay dahil sa pagdaan ng panahon. Oo, marami rin kaming North-South Freeway, pero pagdating sa isang freeway, ang layo mula Silangan hanggang Kanluran ay mga 85 o 88 milya. May mga tanong ka ba, Alex? Ang una kong tanong ay, malinaw naman, isa tayong mabigat na jerk juggernaut. Kailan mo natanggap o binili ang una mong heavy? Mayo ng 74, gusto kong bumili ng truck dahil may natanggap akong settlement. Nabundal ako noong Mayo 14, 1,987 habang nag-aaral sa Eastern Luzon Agricultural College para sa Mechanical Engineering. Nagtatrabaho ako sa gabi at nag-aaral sa araw. Nakatanggap kami ng tawag mula sa lokal na Office of the Provincial Governor na nagrekomendang tawagan kami. At nung nasa West Montana ako sa Crenshaw, isang estudyante ng University of Southern California ang nakatulog sa isang Suzuki Samurai at nabangga ako at natotal yung 85 tow truck na sinabi ko sa inyo. Tinulungan ng kapatid ko si tatay sa 80, 5 Chevy na may maayos na hydraulic. At kaya na-ospital ako ng 6 na linggo sa Brotman Medical Center, 3,800 at 53 Dalmos Terrace sa Culver City. Anong room number 101? Paglabas ko, nagsimula kaming bumili ng tow truck mula sa Hollandback Tow, dati naming pinagtatrabahuhan. Pagkalabas ko, nalaman kong bumili ang kapatid ko ng 75 Ford F6 na raan na may home split boom. Iyon ang inassign sa akin at nagustuhan ko agad. Simula noon, nagsimula na ako. Nagsimula akong lumayo sa light duty. At ang kapatid ko, tinawag siyang cash on delivery kasi lahat ng nakuha niya, binayaran niya agad. Pero mabilis akong humawak ng medium, light, pati mabibigat na bagay. Napalitan ko yung unit noong Hulyo 70. Nakakuha kami ng 70, isang international na may Nomar medium duty, 1,030 at may 12,000 pound na wheel lift medium duty at maliit na DT, 360 na makina. Inabot ng Mayo 74 dahil gamit ko yung medium sa light at heavy duty towing. Pero totoo, hindi talaga ako legal noon. Katulad ng Los Angeles Times, binigay nila lahat ng towing sa akin at hinihintay lang niya ma-rear tow ko ang traktora pero hindi may iwasan. May mga unit siyang hindi ko kayang dalhan ng isa pang traktora. Di ko magawang i-front tow gamit yung truck kasi 2 stage lang ang underlift nun.
Noong Mayo ng 94 si Wilfred Cleveland, ang may-ari ng Wolf Stowing, ay nagbenta ng truck na ito. Nakakatawa nga, ironic pa. Sinabi niya sa akin yon kasi sa tingin ko, mas mahal pa ang binayad ko kaysa sa binayad niya para sa truck. Nagbayad ako ng 128 at baka 125 lang ang binayad niya. Pero hindi ko na matandaan. At sinabi niya sa akin na may ilang tao raw na lumapit sa kanya, nag-high five pa sila at parang tuwang-tuwa sa kanya. Oo, napagtripan mo talaga yung tanga na yon. Niloko mo siya sa truck na yon. Alam mo, talagang napaloko mo siya. Pagkalipas ng taon, tinawag na siyang tanga at tinanong kung bakit niya binibenta ang truck. Binaliktad namin ang sitwasyon noon kasama ko si Fernando Navarro, ang may-ari. Ang dalawang may-ari, sina Jose at Manuel, ay pinatakbo ni na Lorenzo at Fernando bilang manager sa loob ng 25 taon. Kami ni Fernando natatrabaho ng 36 na oras na shift. Pwede ako magsimula Lunes ng umaga at doon matutulog. Off ako ng Martes. Si Fernando naman simula Martes ng umaga at matutulog din doon. Off siya ng Miyerkules. Ganito ang setup namin sa loob ng 5 araw. Si Rene Bautista ang nag-aasikaso ng weekend. Binabayaran ko siya ng 100 kada shift. Kaya $400 para sa 4 na shift noon. Hanggang ngayon, $100 pa rin ang bayad kada shift. Naiintindihan ko. Pero ngayon, nasa payroll na, kaya 7 na ang natatanggap mo. Doon kami nagsimula. Sila ang ilan sa mga pioneer na tumulong magtatag nito. Pupunta kami sa Vegas at iba-ibang lugar. Hindi tumigil ang truck na yon. Nakakatawa pa, noong nagkaroon kami ng 7 truck, naghiwalay ang kapatid ko bandang Setyembre 92. Namatay kasi ang tatay namin noong Marso 17, 1972. Kaya nagsimula na kami magkawatak-watak. Di namin alam dahil pursigido kami. Pero sobrang sakit sa amin na mawala ang tatay namin. 2 linggo na lang, muntik nang maghiwalay ang korporasyon pati kami. Tinipon kami ng nanay ko sa restaurant at sabi ng kapatid ko, bayaran mo na lang lahat ng utang ko ngayong taon. In love siya sa asawa niya kaya pumunta siya sa Riverside para gawin ang gusto niya. Grabe, napalago niya at naging matagumpay dahil sa pagpupursige. Ako naman, nanatili sa set at nagbayad ng mga bayari niya ng 1 taon. Sinabi niya, ayos na ako, kaya ako na mag-isa na tumutukoy sa operasyon na yon. Sinabi niya na noong 7 pa lang ang truck namin, kumikita kami ng $1. Pero nang maging 14 na truck, naging $1 at 25 na ang kita. Akala ng iba lumaki kami, pero hindi ibig sabihin nun doble na rin ang kita. Doblang kita. Oo, interesante. Hanggang ngayon, nakakapanibago kapag may tumatawag na kailangan ng quote dahil may pinato na camera. Kailangan ko silang putulin. Parang pasensya na pare, hindi namin inaalok ang serbisyong yan. Pero tow truck company to. Dito, ang pangunahing negosyo namin o malaking tow yard, pero halos puro heavy duty towing lang talaga kami. Kailangan namin ng flatbed para sa rotation sa mga kompetisyon. Maraming accounts gaya ng 7-Up. May maliliit silang F150. Bihira makakita ng buong tow company na puro heavy duty lang ang ginagawa, lalo na dito sa LA. Ikaw ng Landols, ngayon puro rotators na. 4 kami dito sa lote o 3. Yung pang-4 nasa Buente. Nandito rin yung mga Landols, low bed at excavator. Mga medium duty. Nung sinabi mo mas napalapit ka sa medium heavy, naisip mo bang aabot ka sa ganitong timbang? Parang puro mabibigat na lang. Di na tayo gumagawa ng regular na sasakyan. Kaya oo, parang natural na lang talaga ito. Kaya nagkaroon ako ng kaunting-kaunting exposure mga ilang taon sa kurso ko sa mechanical engineering. Pero sapat na yon para matutunan at ma-memorize ang napakataas na antas ng matematika. Nag-aral ako ng physics, calculus, statics, dynamics at iba pa. Kaya sa tingin ko, doon nakasalalay ang hamon kung gusto mong makuha ang mga malalaking trabaho na nangangailangan ng kaalaman sa geometry, mga anggulo at kung paano mo ito mailalapat. Kailangan pa rin ng tao para magmaneho ng truck. May mga mas matalino pa sa akin sa industriya pero wala sila tuwing weekend o kasal pa sila. Kaya hindi ko iniwan ang pamilya ko, pinili ko lang magtrabaho. Sabi nga ni Henry Ford, gawin mo ang mahal mo at di mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. At ginagawa ko na ito ng 42 taon. Yon ang unang problema na nararanasan ko, sinasabi ko sa sarili ko, panahon na para magretiro. Una kong sinasabi sa sarili ko, magretiro, hindi ka naman talaga nagtrabaho kahit minsan. Sinasabi ko sa sarili ko, ikaw, di ka talaga nagtrabaho kahit minsan kasi parang di ako nagkakasakit, hindi ako pwedeng magkasakit, pinakakakaibang bagay ito. Sa tingin ko, mabilang lang ang mga araw ko na nagkasakit ako sa huling 25 taon, siguro 3 beses lang ako nagkasakit sa loob ng 25 taon. Hindi pa ako nagkasakit ng ulo. Sa tingin ko, totoo lang yon. Hindi ka nagpapatingin sa doktor, ospital o dentista. Wala kang ginagawa, samantalang kami, na mas bata pa, tinatamaan na ng trangkaso. Hindi mo makikitang may COVID o trangkaso ang tatay ko. Ang weird talaga. Ang COVID ay nag-aalaga sa akin.
Oo, tulad sa pag-aaral ko, kapag sinabihan akong basahin ang pahina 6 hanggang 19, binabasa ko ang 5 hanggang 20. Kailangan talagang magdagdag ng effort sa paghatak ng kagamitan. Halimbawa, may mga request na pwede bang ipasok ang truck na may trailer sa loob? May dumating na heavy-duty kumpanya, binayaran ko, pero iniwan lang nila sa kalsada. Sabi nila di nila kayang ipasok, hindi yun patas. Hindi pwedeng iwan ng taong ito na may crash truck. Kaya hindi yon matatawag na lampas sa inaasahan ng customer mo. Napansin ko na gusto ng mga kumpanya ng towing ng kaunting trabaho, pero mas malaking bayad. Gusto nila ng malaking kita, ng hindi pinaghihirapan. Oo, totoo yan kung bakit marami kami account. Lumalaban talaga kami para sa mga customer namin. Kami, mabilis ang response time namin 24/7. May mga tumatawag na nagsasabing, 6 na oras na ako naghihintay sa freeway sa towing company ko. Hindi mangyayari yan sa amin. Kaya yung pagkakaroon ng ganyang work ethic hanggang ngayon, pagkatapos ng napakaraming taon, sa tingin ko yun ang dahilan kung bakit kami pa rin ang nangunguna dito sa lokal na eksena. Ngayon, dahil sa social media at global na eksena, napapansin ko sa maraming videos na kahit simpleng container rollover lang, nandiyan ka pa rin kahit 10 taon na. Iba talaga ang dating mo sa eksena. Tawag ka namin, The Shredder. Araw-araw kaming nabibiro ni Alex sa'yo hanggang mapaalis mo kami sa opisina. Paano mo nagagawa yon, lalo na may background ka sa simbahan nun? Pinalaki mo kami na maayos, malinaw naman yon at lahat. Saan ang gagaling yung, hindi ko masabing passion, pero parang napakatatag mo talaga bilang tao. Alam mo yon, saan galing yon? Napaka-autoritatibo mo, parang ibaba mo yung kwintas, wag mong kakayurin yan, parang ganun ka talaga. Siguro, ugali na yan ng mga Acosta. Kasi alam nyo namang, wala ako kumpara sa kapatid kong si Manny na siyang autoritatibo talaga. Alam mo, hindi ka pwedeng sabay mamuno at sumunod. Pumili ka kung ano gusto mong maging at maging matatag. Para magkaroon ng respeto, magbigay ka rin ito. Kaya naniniwala ako na kailangan nating maging mga lalaking may integridad bago tayo mawala sa mundong ito. At para sa akin, simple lang yan. Gawin mo ang sinasabi mo at sabihin mo ang gagawin mo. Ganun lang kasimple. Pero karamihan ng tao, pumapalya. Ayokong pumalya. Sabi ng mga tao, Joe, sinabi mong darating ka sa loob ng 1 oras at sisingilin mo ako ng 2,000. Dumating ka sa oras, kaya heto ang bayad mo. Sinasabi ko sa kanila, hey, pagkatapos ng 42 taon, hindi ko eksaktong alam ang lahat ng dapat gawin, pero alam ko kung ano ang hindi dapat gawin. Pero balik tayo sa isang bahagi. Oo, sa industriyang ito, sa sandaling magpakita ka ng kahit anong klaseng kahinaan. Matagal na akong nasa industry. Dati, kaming gumagawa ng towing para sa isang kumpanya na hindi ko nababanggitin. Pero ngayon, nagseserbisyo kami sa mga 30 heavy-duty towing company sa lugar. Tinutulungan namin ang may heavy-duty at marami rin kaming ginagawa para sa wala pa. Pumupunta ako doon minsan sa 1 buwan para magbayad. Habang nandoon ako, isa lang ang truck nila. Tinawagan niya ang driver. Jack, nasaan ka na? Nasa linya ang mga detektiv. Sumagot yung lalaki sa radyo. Pare, kung ayaw mo, ikaw na lang tumanggap ng tawag. Sabay pinagalitan yung boss niya. Sabi ko, sana may magsabi rin sa akin ng ganun. Pupunta talaga ako. Nagawa ko na ito ng ilang beses. Nadadala ko ang kotse ko at nakakarating ako doon bago pa ang driver ko sa tawag. Kung bastusin niya driver, dispatcher o ako, pupunta ako roon, ipaparada ko kotse ko sa harap ng sasakyan na itotow at sasabihin sa driver, bumalik ka sa kotse ko. Bumalik ka sa garahe, mag-uusap tayo mamaya. Hindi boss, pero bumalik tayo sa garahe at ako na ang bahala sa pagtow. Kaya dahil may class motorsiklo, isa TX ako, alam mo, kompleto ako sa endorsements. Certified din ako sa crane. Kailangan mo lang itakda ang pamantayan. Hindi mo dapat utusan ng iba kung di mo pa nagawa yon. Kaya gusto ko isipin na boss ako para sa mga driver. Sasabihin ko rin ang pinagkaiba. Bilang boss ng mga driver, pwede kong sabihin sa boss na may sira ang likurang preno ng front loader. Napakapabaya ng ganong tawag. Kailangan mong itaas ito ng mataas, tanggalin ang likurang bahagi o kaya naman ay magkakaroon ng maraming trabaho. Talagang napakapabaya at maruming tawag yon. Kaya sasabihin ko sa driver, pare, may kakaiba at napakahirap akong tawag para sa'yo. Pwede mo bang gawin itong tawag na ito? Kung ikukumpara sa iba dito, sumagot ka na lang sa tawag na yon at, boss, pero ayoko sana, pero ayaw kong marinig yan, gawin mo na lang. Siyempre, kailangan mo magkaroon ng pakiramdam ng kaunting malasakit sa driver. Magkakaroon ba siya ng oras para kumain habang naipit siya doon ng 4 o 5 oras? Makakagamit ba siya ng banyo? Makakaalis ba siya sa oras na yon? Magpapadala ka ba ng ibang driver? Kaya kailangan mong subukang balansehin ito. At yon ang ginagawa ko. Sa tingin ko, habang tumatanda ka, 61 na ako ngayon, at paulit-ulit kang tinatanong ng parehong tanong sa loob ng 40 taon, nakakasawa na talaga. Baka unang beses pa lang yun ng driver, pero hindi na sa akin.
Kaya dapat akong mag-ingat at gaya ng sabi ko, magpakita ng malasakit. Pinupuri ko ang sinumang sumusubok sa heavy duty at towing, Lalo na sa heavy dahil sa driveline, hangin, tulay, enforcement at iba pang kailangang pagdaanan, talagang mahirap ito. Yung mga oras na yan, nadudulot ng problema sa bahay kasi baka kaarawan ng anak mo at dapat nandoon ka sa Chuck E. Cheese ng alas 8. Ngayon, hindi ka lang hindi nakauwi, kundi hanggang alas 11 ka pa makakauwi. Sa buhay, palaging may pagkakamali at ganyan talaga ang towing. Sabi ko sa mga tao ko, kung mabagal ang takbo, kumain muna bago tumanggap ng tawag. Gusto mo makatanggap ng tawag, kumain ka muna. Nakapila sila sa subway, sabi ko bumalik na kayo, may tawag ako. Sabi nila, alam na namin yan. Bumalik sila, wala na sila. Bihira pumalya pero kailangan kong maging assertive. Alam mo, nakikiusap lang ako sa mga tao ko, hindi inuutosan. Hiniling ko lang na gawin nila trabaho nila. Pero ang pera ko, isa yan sa mga bagay na gusto kong mapanatili ay ang pangalan ng tatay ko. Ang pangalan ni Pepe ay talagang kahanga-hanga. Nagawa ko ito ng 42 taon. Si Warren Stanley ay isang mahusay na California Highway Patrol Commissioner at pinirmahan namin ang ilan sa kanyang unang 100 at 80 sa Central Area noong late 80s. Habang nagtatrabaho kami sa Hollenbeck at City Terrace Towing, si Hollenbeck lang ang may rotation. Pinirmahan namin siya at matapos ang 30 taon, naging commissioner siya at umalis sa California Highway Patrol 67 taon nang nakalipas. Pumasok siya, nagtrabaho ng 30 taon. Sabi ng mga tao nandiyan pa rin si Pepe Joe, anak niya ba yon? At yan ang nakakahiya na bahagi kasi may ilang tao at nangyari na ito, may mga nagsabi sa akin, kilala ko ang anak mo, si Joe. Pero ako yon. Akala nila kausap nila ang tatay ko. Nakakalungkot yon. Ako si ama ng panahon at paghatap, parang na-stuck na ako. Dumalo ako sa CTTA sa 5 taong klase kasama sina Rick Bass, Perry Schuster at ilan pa sa mga kasama. At sabi nila, itaas ang kamay kung ginagawa mo na ito ng 1 taon. Makikita mo, kadalasan umaabot ng 50 hanggang 60 estudyante, minsan umaabot pa ng 60. Laging puno ang CTTA Level 6 Heavy Duty Certifications. Tatanungin nila kung sino ang may 1 to 5 taon na karanasan at marami ang magtataas ng kamay. Habang lumilipas ang panahon, mula 5-10 taon, kaunti na lang ang nagtataas ng kamay. Pag tinanong kung sino ang gumagawa nito ng 40 taon, si Joe lang ang nandoon sa likod. At napapatingin na lang ang mga tao at sasabihin, grabe, 40 taon mahirap yan sa tuhod. Mahirap talaga para sa sarili mo. Ang pagtow ay mahirap, pero alam ng lahat na kapag nakuha mo na ang hilig sa pagtow, tapos ka na, hindi mo na yan matatanggal sa sistema mo. Tungkol dyan, aktibo pa rin siya, di ba? Kaya hindi ang tatay ko ang unang lumalabas. Kapag may mga rollover kami, kung available siya or nasa truck siya at kailangan namin siya, lalabas talaga siya. Pero hindi tulad ng ibang boss, aktibo pa rin siya. Nung Biyernes, nagtatawanan kami ng hating gabi. Nandito pa ako at kakabalik mo lang mula sa tawag, isang tao pare, seryoso. Yung damit niya, maalikabok, punit, tapos may putik pa sa mukha, magulo ang buhok. Sabi ko, Tay, ano nangyari? Para kang nang isda ng kotse. Nagtow ka pa 400 at 5 hanggang Fontana, dala mo yung trailer. Hindi ko kinabit, nanatili lang ako sa truck. Ginawa ng driver ko lahat. Pero dahil doon, o hindi dahil, may iba nung Biyernes ng gabi, nilunok ng tatay ko ang pride niya at tinanggap niya ang mahirap na tawad na yon. 3 sasakyan ang kinulungan kong itaw noon, kabilang ang isang truck noong 80. Isa lang ang binayaran ko sa'yo. May utang ka sa akin. Kailangan gawin ng tama ang lahat. Wala kang pangalawang pagkakataon para sa unang impresyon, kaya mahalaga yon. Isa yan sa mga dahilan kung bakit inaalagaan ng mabuti ang mga truck at hindi basta-basta inilalabas. Kaya kamakailan lang kami nagbenta ng truck at yon yung 2014 yung may disenyo ng apoy. Rotator ni Dave. Mga pare, ang R4 na rotator ni Dave. At hindi ko alam nung na-deliver. Tiningnan ko yung fender, sobrang kintab, tapos biglang naging maputla. Ayun pala, nirepaint namin yung truck na yon. Naglagay kami ng bagong clear coat at may payong doon. Isa sa mga driver ko, nung pinaandar niya, natumba yung payong. Pero hindi naman bumagsak sa truck. Baliktad pa nga. Nung natumba yun, nabasa ng ambon yung trap. Sabi ko, ide-delay ko ang bentahan ng 3 araw at dadalin muna sa body shop. Hindi ko ilalagay, kaya ipa-upholster ko na lang yung mga upuan at gamit ng truck paglalabas na o sa truck na yon. Kailangan ko rin pinturahan ulit ng clear yung fender. Dahil pangalan natin ang nakataya, gusto kong siguraduhin na pag narinig nilang si Pepe ay may truck na binibenta, agad silang nagmamadali. Yung ahente ko sa Portro Industries, sinasabi nilang gusto ng mga tao yung mga truck at alam nila paano mo ito inaayos at nilalagyan ng gamit.
Alam nila kung paano ako bumibili ng mga truck. Kasi kung ako ang masusunod, hindi ako nanlalait ng iba. Pero hindi ako bumibili ng truck na ayon sa specs ng iba. Hindi ko nilalagyan ng Naviscans ang mga truck ko dahil hindi naman gumagana ang mahal na navigation system na yon. Maglagay ka na lang ng $100 na Panasonic stereo na may USB stick. At kapag nasira, $120 lang may pamalit ka na agad. Yung mga extended hood, 16-inch stainless steel air filter at dagdag na 13 bisagra ng pinto. Kasi minsan kapag malakas ang hangin, alam ng tao na kaya nitong sirain ng bisagra. Kaya maraming bagay na mas malalaki, mas malalaking amp, mas malalaking air dryer, alam mo na, para sa 16 o mas malaki pa, mas malalaking likurang bahagi tulad ng Dual 23S gamit ang 46 na likuran. At lahat ng iyon ay mga ideya mula sa superior kasama si Pat Kirk. Bumili ako ng 8 truck mula sa kanya noong panahong yon. Kinuha ko sila dahil may purple permit, 7 ilaw sa taas, train horn at buong snap-on. Sinasabi ko sa mga tao na kami ay kumpanyang Meksikano na may puting truck na ako ang nagpapatakbo. Gumagana ito at magandang imahe, epektibo para sa amin. Gustong gusto ito ng mga driver, kaya mahalaga talaga ang imahe. Hinahanap ng tao ang kagandahan, pati na rin ang husay at performance. May tanong ako kay Alex. Galing ka sa Titan Tow, isang towing company. Di ako sure kung may dati ka pang pinanggalingan. Pero napunta ka na sa iba't ibang shop. Alam mo, marami ka na nakilalang empleyado mula sa ibang towing company na regular mong nakakausap tulad ng karanasan mo ng ilang taon sa Titan Tow. Ano sa tingin mo ang pinagkaiba ng pagtatrabaho sa ibang tow company at sa Pepes? Dalawa pa lang talaga ang napasukan ko. Siyempre, Titan ang una ko at pagkatapos ay Pepes ang pangalawa. Malaki ang pagkakaiba, mas malaki ang operasyon at mas maraming nasasakupan dito. Sa kumpanya mo yun, isang lugar lang ang sineserbisyo namin. Yon ay Santa Fe Springs. Sa tingin ko, hindi ko masasabi na mas mabagsik doon. Mas masasabi ko na ang. Antas ng dedikasyon. Ang antas ng dedikasyon ay magandang salita. Ang antas ng dedikasyon ay sa kahit anong oras, kahit kailan, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon. Pakiramdam ko, alam mo yon, lalabas kami at gagawin lang namin ang trabaho. Alam mo yon, nandito kami. Doon, wala tayong ganitong kagamitan. Wala tayo nito o niyan. Maiintindihan mo naman dahil may mga kumpanyang nagsisimula pa lang. Hindi ko masisisi ang maliliit na kumpanya. Kaya masasabi ko na ang pagiging nandito at ang karanasan ng tatay mo ng 40 taon, alam niya na kung ano ang kailangan habang lumilipas ang panahon. Habang tumatagal, bumibili kami ng iba't ibang kagamitan. Alam mo, simula na nandito ako, bumili ka ng excavator at iba pang gamit sa konstruksyon, yung mga cat, na talagang nagagamit namin. Pati na rin yung low bed trailers, na siguro yun ang pinaka nagagamit namin. Yun ang paborito kong bed. Lahat milalagay ko doon, alam mo yun. Habang tumatagal, bumibili kami ng mga gamit na nagpapadali ng aming trabaho. Mas maganda kasi kapag may dalawang tawag, agad kaming tinatawagan ng California Highway Patrol. Ang ganda ng bed na to at mahalaga yun kasi tuloy-tuloy ang mga oportunidad. Napupunta ito sa iba't ibang lugar at sinasabi nila, uy, kailangan mo ng low bed, meron ng Pepes Towing Service. Uy, kailangan mo nito, meron ng Pepes Towing Service. At kami ang nare-request nila. Ibig kong sabihin, ilang beses na ba tayong na-request mula sa West Valley? Kapag sinasabi ng mga tao na may 75 ton rotator ka, gusto nila yon. Oo, yung kristal. Sa pagtatanggol ng maliliit na kumpanya, halimbawa yung pinanggalinan mo, may 100 tao na magsasabing may mga umalis kay Pepe papunta sa mas magagandang kumpanya na mas mataas ang sahod. Baka mas konti ang ginagawa nila at yun ang gusto nila. Walang perpekto, kaya wag maniwalang may laging tama. Yung walang kasalanan, siya dapat ang unang bumato, tama? Kaya sa tingin ko, lahat naman tayo ay parang tamad minsan. May mga tao na idealistic, pero ako, realistiko ako. At sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit matatag ako at alam kong hindi mo ako maluloko. Hindi mo ako maluloko ng basta-basta. Halos wala na talagang makakalusot sa akin. Susubukan ko pare, lahat naman tayo simusubok. Imposible yan? Oo, pag pinauupo ko ang tao, tinatanong ko, anong nangyari? Nabagsak ko yung kotse. Ikaw kasi. Hayaan mo ikwento ko kung anong nangyari. Hindi kita tinatanong kung ano, sinasabi ko sa'yo kung anong nangyari. Alam mo ba kung anong nangyari? Yung mga pangyayari doon. Parang crime scene recreationist, susuri nila ang mga pattern ng sunog. Kung pangakuan mo lang ang empleyadong kukunin mo, nababayaran mo sila ng ganito. Madalas kong marinig na may nagyayaya, tara sumama ka at bibilhan kita ng truck. May kilala akong lalaking umalis sa akin kamakailan. 2 taon na siyang naghihintay ng bagong truck. May kilala akong kalapit na kakumpetensya na laging may bagong truck. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa kanila,
Ibinibibay niya ang bagong truck sa pinakamagaling niyang driver. May mga kumpanya na gumagamit ng iba't ibang paraan para makuha ang tao, pero alam din ng mga tao ang tunay na dahilan niyan. Nagkataon na may dating empleyado ako na lumipat sa ibang kumpanya. Siyempre, kilala ko halos lahat ng tao sa loob ng 30 milyang radius mula rito. At sa loob ng 2 linggo, umalis na siya. Bakit? Sinabi ng empleyado kong kaya niya ito at yon, at nalaman ng kumpanya ang totoo. Gusto ko maging boss na nakikisama sa mga empleyado, kaya kumakain ako kasama nila. Minsan yung kotse ko, kakaparada ko lang, tapos kailangan nilang sunduin yung anak nila sa eskwela o kailangan nilang pumunta sa bangko kasi malapit na magsara. Tapos sasabihin nila, "Boss, pwede ko bang hiramin yung sasakyan?" "Oo, sige, gamitin mo." Walang mas mataas sa atin, pare-pareho lang at lahat ay pinanpala. Pare-pareho lang ang mga pangangailangan natin. Gusto natin ng mga laruan para sa mga anak natin. Gusto nating bayaran yung mga SUV, yung mga utang sa bahay. Gusto nating bumili ng magagandang bagay para sa mga asawa natin, girlfriend, mahal sa buhay, o partner. At kung ginamit mo ang paraan ng pag-tow, kung pumasok ka sa larangan ng towing, alam mo, sana ay magtagumpay ka. Pero mahirap ito, lalo na ang mga oras. Alex, kailangan mo talagang maging committed sa oras. Oh, mahirap talaga na yun. Kita niya si Alex, may video siya kahit madaling araw, hapon, Sabado, Linggo. Disperas ng Pasko sa expressway habang malakas ang ulan. Kasama na talaga yan sa trabaho, kaya nga ang dami ko natatanggap na mensahe. Nabanggit ko sa huling podcast, ang dami nagme-message sa akin. May 10 pa nga ngayon sa inbox ko, pati email. Sinasabi nila, "Uy, gusto ko yung show mo, gusto ko rin gawin yung ginagawa mo." Hindi madali ito, oras ang puhunan. Kailangan ng kakaibang klase ng tao, hindi baliw, pero ibang uri talaga, alam mo yan, para magawa mo to. Kagaya kaninang umaga, nagstay ako kagabi at may 8 AM time call kami sa LAX. Tinext ko si Alex kung gusto niya akong tulungan gamit si Hawk. Sinabi niya ako na bahala, kaya pumasok siya ng maaga at tinapos agad. Pero buo pa rin ang 12 oras na shift mo. Kung may rollover, tulad ng ginawa natin kanina, 2 oras na nakalipas. Bumalik, nagbuhat ng container, lumabas ulit. Isa sa mga madalas kong marinig ay, pantay-pantay lang ang oras natin. 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Pero lagi kong naririnig, ay, may bago na naman sila. Si Pepe, may bago na naman. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, madalas akong batikusin ng mga tao. Tipong, ay bobo siya, hindi siya magaling na negosyante. Mayroon siyang 2 truck na nakaparada lang palagi. Yung 2 malalaki at sobrang bigat na truck, laging nakatigil lang. Sabi ng mga tao, oo. Kaya nakaparada yan para kapag may tawag, mabilis niyang mailabas ang mga espesyal at custom na gamit. Halimbawa, yung 75 toneladang truck namin ay walang underlift. Mayroon itong sanitation suspension application. Ibig sabihin, may 2 akong unit. Yung truck na meron ako, 22 talampakan na may 60 tonelada ay may 0.5 60 tonelada ng unit. May buhangin at may floater sa likod. Kaya napunta ako sa LA Zoo, dala ang 40 toneladang truck na sumusunod sa akin. Kahit anong pilit namin, di pa rin niya maliko yung huling kanto. Yung 60 tonelada ko ay nakapasok doon. Hindi siya rollover mixer, pero kinailangan kong hilahin palabas ng winch. Napalayo at muntik mahulog sa matarik na bangin, pero nahila ko rin palabas. Medyo nakatagilid dito at kailangan ng 2 rotator, pero hindi namin nakuha yon. Yung disenyo ay galing kay Pat Kirk mula sa Superior. Tinuloy ko pa rin yung disenyo kahit sa bagong unit. Pinag-uusapan ko yung pag-order ng custom na truck, pero hindi ko yun nire-rekomenda kahit kanino. Hindi yun magandang aplikasyon para sa towing, pero umiikot siya na parang Volkswagen. Umiikot siya agad-agad. Oo naman, alam ko na marami mong tatanong, naabot mo na yung 100 truck. Alam mo yun, kayo ng kapatid mo, si Tito Manny, mga 12-12 ng ari-ari yan, tama ba? Marami pa ron, pero sa kanya, hindi ako gaanong nakikisali. Pinagsama sa mga tow yard, ang tanong ko, sa tingin ko, kahit gusto mo, hindi mo gagawin, mamamatay ka sa opisina mo. Hindi ka magre-retiro. Tama. Hindi kita maisip na ganun. Matipid ang tatay ko, wala siyang Rolex at 2017 taho lang ang kotse niya. Na may sira na lifter ngayon. Kapag may dumarating sa shop, akala nila janitor siya at hinahanap ang may-ari. Hindi mo mahahalata na siya pala ang may-ari based sa itsura niya. Ibig kong sabihin, dahil mahal mo ang ginagawa mo, hindi pera ang dahilan. Anong plano mo, Pepe, sa 5 taon? Gusto mo pa ba ng 20 charts? Sasabihin ko sa iyo kasi may kaunti akong alam sa Biblia. Sa awit 37:23, sinasabi ng mga hakbang na mabuting tao ay itinakda ng Panginoon at siya'y nalulugod sa landas nito. Hindi pa ako kumatok sa pintuan ng kahit sino sa buong buhay ko para mag-alok na mag-tow. Hindi ko pa nagawa yon at may isang pangunahing dahilan lang.
Kapag kumatok ka sa kanilang pintuan, ang nasa isip nila ay, ikaw ang lumapit sa akin, hindi ako ang lumapit sa iyo. Nagbabago talaga yon. Bukod doon, may account na iiwan ka para sa $5 kada oras. Kaya namamangha ako sa mga negosyo ngayon, pababa ng pababa, paligsahan pa ibaba, hindi pa itaas. Alam ko na kami ang itinuturing na walang duda na pinakamahal na towing company sa Los Angeles para sa heavy duty. At babalikan ko ang tanong mo, sasagutin ko yan. Kadalasan, mas marami kang makukuha sa mas mababang halaga kumpara sa kaunti pero mahal. Alam ko sa sarili ko na nasa kakaibang sitwasyon kami kung saan sobrang taas ng volume namin. Madalas, nakakagawa kami ng mahigit 24 na mabibigat na tawag araw-araw nang mabilis at malaki ang kita namin dito. Kaya naniniwala ako na ang kalidad ay hindi mura. Hindi di kalidad ang murang bagay. Sa palagay ko, dapat kang ipagdiwang, hindi lang tiisin, kahit saan ako magpunta. Binanggit din ni Joshua ang katapatan sa customer. Hindi ako pumapangalawa kaninuman. Kapag nalaman kong may kliyente akong kausap ang iba, tapos na ako dahil sa antas ko. Witness, he will. High That level of- exact Kung tatawag sila, sasabihin ko kung ano ang nakita, narinig at ginawa nila. Kamakailan lang, may kumpanyang mixer dito, pero di ko nababanggitin ang pangalan. Nalaman kong lumipat sila at alam ko agad kung sino ang tinawagan nila. Tumawag pa sila sa akin tungkol sa sirang service unit na hindi na gumana pagkatapos nun. Sa parehong lugar. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yung tungkol sa Whittier, sabi ko, may mixer kayong tumagilid doon. Tinanong ko kung sino tinawagan nila, sabi niya di niya alam, mekaniko lang daw siya. Sabi ko, sino dapat tawagan? Sabi niya, pasensya na, ito tinawagan namin. Ayaw niyang sabihin sa akin, pero nakuha ko rin sa kanya. Sabi ko sa kanya, tumawag ka na lang ng iba, sila na lang tawagan mo. Hindi ko ito tow ang truck mo. Tapos pagdating ng Lunes, sunod-sunod ang tawag sa cellphone ko. Please Joe, bumalik ka na. Kahit nawala ang towing sa amin, natuto silang mag-ingat kung sino niloloko nila. May ibang kukuha niyan. Halimbawa, tatawag sina Arlandovs at sasabihin may container silang walang laman papuntang Riverside mula Wilmington. Karaniwan, may quote silang $800. At sinasabi ko sa kanila, hindi ako nagdadala, hindi ko hinihila ang mga bagay paakyat sa kama ng truck ko. Kailangan ko ng pantulong sa pagkakarga at pantanggal din. Kaya sinisingil mo sila based doon at mas okay ng kokonti ang biyahe mo pero hindi mo pinagsisihan ang pagkasira ng kagamitan. Nagtanong ka tungkol sa susunod na hakbang. Pasensya na, napalayo ako sa usapan. Evolusyon ng Pepesa. Isip mo. Oo, basta kung ano ang ilagay ng Diyos sa mesa ko, yun lang ang kailangan ko. Sa buhay, may gusto ka at may kailangan ka. At kadalasan, binibili natin ang mga bagay na gusto natin, hindi yung kailangan natin. Yan ang nagdudulot sa atin ng problema. Gusto ko lang banggitin yung pagiging matipid. So nung isa sa mga misyonero kong biyahe, pagbalik ko, mga 12 araw yun kadalasan. Yun lang ang panahon na iniiwan ko lahat ng walang bantay para sa gawain ng Panginoon minsan sa isang taon. Alam ko ring may mali sa Austin Martin na nakapark sa pwesto ko. Kaya sabi ko, sige, mataas na klase yung sasakyan. Sasakyang naka-inback lang. Pero hindi ko talaga gusto. May kakaiba talaga hanggang sa nalaman ko na kay Diyos pala yon. Habang kausap ko yung tao ko, may nagtanong, Sir, bakit hindi ka bumili ng Ferrari o Lamborghini? Sabi ko, bakit kailangan? May 10 na nga ako niyan. Kaya dahil lahat ng tow truck ay nandyan, nakapark sila ng sunod-sunod. Nakaparallel silang lahat sa isa't isa. Hindi mo ginawa, sabi mo hindi ko kailangan dahil may 10 Lamborghini na ako. Oo, at yan ang nangyayari kapag sinabi mong hindi mo malalaman. Alam ko na isa sa kanila ay isang napaka-successful na Ginoo sa lugar namin. Sa tingin ko, isa siyang bilyonaryo. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya. At yung isa pa ay si Chuck, si Charles doon sa Ecology. At pareho silang nakamaong, naka-Wolverine, naka-Caterpillar boots. Alam mo yon, grabe, mga ganitong tao. Makikita mo sila at andyan pa rin sila hanggang ngayon. Nasa towing industry pa rin sila pero di na lumalabas. Nakikita ko sila sa negosyo nila pero di na kailangan nandoon pa dahil may mga kontrole na at high-end na tao. Magagaling ang kanilang manager pero nananatiling mapagkumbaba. Kaya ang pinaka-importante dito, ang yaman ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka. Nasusukat ito sa kung ano ang kaya mong mabuhay kahit wala ka nun. Wala akong kailangan. Kaluwalhatian na para sa akin ang sumakay sa traktorang ito at sundan si Josh. Ngayon, sundan mo si Joshua gamit ang traktora, ikutin ang lata, bumalik at sundan mo ulit siya. Nang naglakad ako noong 8-7, tinawag ng Panginoon ang tatay ko noong 92, kaya hindi na siya nakabalik noong huling taon. 4 na taon ko lang siyang nakasama. Akala ko noon, 5 taon ko lang makakasama si Joshua bago ako mamatay. Pero nakita ng Diyos, wala tayong kontrol sa lahat.
walang kasiguraduhan ang bukas lalo na sa nagtutowing. Marami na rin tayong nawalang tower. At kaya, 7 o 8 taon na siyang nandito pa rin siya. Pito. Sinusubukan kong gawing maganda ang tunog nito. 2 taon na akong nandito at kaugnay niyan, sa tingin ko, yun ang kulang sa ibang mga kumpanya, yung factor na nagpapalago sa kanila. Sa tingin ko, ikaw at si Manny, lalo na hanggang ngayon, ay talagang matitinding workaholic. Nakikita ko sa ibang towing company na yung mga boss nila, wala namang chief driving officer, wala sila nun. Pero may mabibigat silang kagamitan. Nung tinawagan niya yung lalaki, tinanong niya, "Nasaan ka na? Kailangan ko ng estimated time of arrival." Sagot ng lalaki, "Kung gusto mo, ikaw na lang tumakbo." Sabi niya, "Hindi, bilisan mo nga lang. Alam mo naman ugali ng mga detektib." Sila yung mga boss na pang management style. Pero sa tingin ko, ang nagkakaiba rin sa atin ay sa mga video ko. Ikaw yung lalaki na may walis tinidor na nagwawalis ng langis sa lupa. Alam mo yon? Kailangan yon para matapos ang trabaho. Ikaw yon, pero ikaw si Pepe, alam mo yon, nasa taas. Ginagawa mo yon, nagdi-dispatch ka, lagi kang nagdi-dispatch. Sana hindi mo ginagawa yon. Yun ay pag-sign up. Ikaw ang nagmamaneho ng mga truck, sasakay sa flatbed ng madaling araw para sa light duty impound. Sobrang involved ka pa rin, kaya lagi rin ako nandito. Nagsisimula na rin akong gumawa ng sarili kong mga bagay, mga ganito at iba pa. Ang dahilan lang kung bakit nangyayari yon ay dahil pangalan ko ang nakataya. Marinig na hindi kaya ni Pepe o tinanggihan ni Pepe. Sige, kung tungkol ito sa estimated time of arrival o kagamitan, magiging tapat tayo sa estado. Hindi ko makakalimutan ang tawag sa 110 freeway, hindi kami aabot. Mga 430 yun. Babanggitin ko rin ang toll officer na si Jason Macachon. Pero alam na mga nanonood na parang baka lang taong yon. Sobrang hirap noon. Strikto siya sa patakaran. Sinagot ko ang tawag at tinawagan niya ako kinabukasan, Lunes at Martes. Sabi niya, "Joe, salamat sa pagsagot ng tawag." Yung sumunod na tao, nagpa-opera siya mga 2 milya lang ang layo at sumakay ng 100 at 10 kaya agad siyang nakarating, samantalang kami matatagalan pa. Alam kong magsisimula na silang mag-recall at iba pa. Naiinis ako kasi mahilig akong mag-micromanage. Dapat nasa LAX na tayo na may 2 rotator ng 8:00 pero 8:07 na at kakababa mo lang sa NASH, hindi pa rin makapasok yung tao dahil walang lisensya. Kanselado na tayo pero hindi na mahalaga. Ginawa ko na ang parte ko, intindihin mo na lang ang sarili mo. Siguraduhin mong tinutupad mo ang salita mo at ginagawa ang sinabi mo. Sige, ayos. Sa pagtatapos, susubukan nating panatilihin sa mga 45 o higit pa kung paano man ito. Alex, gusto mo bang magtanong ng huli o oo? Kaya malinaw na malapit ka na sa 50 taon sa negosyo. Kasi 42 taon ka na. Ano sa tingin mo ang pinagkaiba ni Pepe kumpara sa ibang kumpanyang dumaan at nawala? Alam naman natin may mga kumpanyang umaalis sa paglipas ng panahon. Sa totoo lang, malaking bahagi ang ginampanan ng mga kaso o litigasyon. Sa mga kaso ngayon, nagbabayad ang mga insurance company kahit na nasa iyo na lahat ng ebidensya, ikaw ang may punto at nasa panig mo ang lahat. Masama ang kaso ni Freebid. Alam na ng lahat na parang diesel ang insurance. Matagal nang mataas ang presyo. Maraming salik ang palaging nandyan at may mga bagay na hindi ako sa ngayon. Halimbawa, nung unang beses na tumaas ang presyo ng diesel, maraming kumpanya ang nagdagdag ng 10% sa kanilang resibo. Kaya nagkwenta ako at sabi ko, okay lang pala sa'yo, magbayad ng 3 kada oras para sa 3 kada galon, pero hindi kung $5 na. Pero ang totoo, dagdag lang talaga sa dastos nila, ilang dolyar ng diesel lang. 10 milya lang naman ang biyahe sa 5.9 milya kada galon. Pagtapos mo na, mga $20 lang ang diferensya. $8 ang toll para sa commercial accounts, pero okay lang daw sa kanila. Pero sinisingil sila ng 8 na po. Di ko alam kung gets mo yon. Ano namang kasalanan ng customer kung tinanggap naman nila? Ngayon ko lang nalaman na hindi pala pwede. Nung sinubukan ko pa lang, sinabi agad ng mga account ko na alam ko na rin. Sabi nila, "Joe, kami rin nagbabayad ng diesel at tinamaan din kami." Ilan lang yan sa mga kailangan para makasurvive. Survival of the fittest nga raw, kaya dapat mag-adjust. Dahil palagi akong nandito, meron akong napakagaling na kaibigan at business mentor na si Mo sa OnStar Towing. At lagi niyang sinasabi sa akin, Joe, sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit nandito ako at nandyan ka ay dahil palagi tayong nagtatrabaho. Nagagawa natin. Hindi niya sinabi ng ganon. Ang sabi niya, Joe, isa sa mga dahilan. Mahalaga ang marunong mag-adapt at sumabay sa panahon, lalo na tumaas ang presyo ng mga kagamitan, kaya kailangan magpatuloy sa trabaho. At alam mo, siyempre, alam mo ang Diyos ay mahalaga sa akin. At alam ko na siya ang may kontrol. Talagang alam ko na hindi tayo ang may kontrol.
At ang pinakamahalaga para sa akin ay kapayapaan. Hindi ito pera, wala nang iba. Ayokong mawala ang kapayapaan ko. At ang pagkawala ng kapayapaan ay isang bagay na dinadala mo hanggang sa pagtulog mo at paggising mo, nandoon pa rin yon. Alam mo, batang dinukot, partner o asawang di ka na mahal at inang may sakit na malapit ng pumanaw, iyan ang mga bagay na kumukuha ng kapayapaan mo. Magaling, huling tanong. Anong mabilis ang payo mo para sa mga kabataang nagsisimula sa towing? Tumitingala sa channel, tagahanga mo ni Alex at ako na gusto mag-level up mula light duty papuntang heavy. Huwag mong madaliin, darating din yan kung para sa'yo. Walang ipinanganak na agad tumatakbo, kailangan mo munang gumapang, maglakad, saka tatakbo. May mga nakita na akong kumpanya na bumibili agad ng isa o dalawang mabibigat na gamit mula pa lang sa simula. Kaya tama ka, huwag madaliin, hayaan mang dumating, pagtrabahuan mo muna ang magaan. Kapag bumili ka ng medium, pagtrabahuan mo ito at makikita mo ang unti-unting pag-unlad dahil ang bahay sa buhangin ay mawawala rin. Ang ibig kong sabihin, dapat matibay ang pundasyon. Kaya siguraduhing mahusay ka muna sa ginagawa mo bago sumubok ng ibang negosyo. Oo, ayos, maikli lang yon. Marami pa akong gustong sabihin. Hindi naman ito 4 na oras na podcast. Iwan na lang natin ito sa bahagi 1, 2, 3, 4 at 5. Kung magiging matagumpay ito, ibabalik natin ang Shredder para sa part 2. Sa totoo lang, nasa Spotify at Apple ito. Hindi ko alam kung saan ka nakikinig, pero sa YouTube, available na ang video version. Mag-iwan lang ng komento kung anong gusto nyo makita sa part 2. Astig, may dala akong printout o laptop na may tanong mula sa inyo. Bakit ba siya laging sumisigaw? Bakit lagi siyang galit? Galit. Bakit may parang uwak sa ulo niya? Alam mo ba? Kailangan mong patayin yan kasi hindi nila dapat makita ang gagawin ko. Umalis na kayo bago nyo masaksihan ang pananakit. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan.